Tell the church of the living God, Christ is the answer. Tell every community, Christ is the answer. Tell every town, every barangay, every city, every province, and every nation, shout, Christ is the answer. Napakahalaga ang mga anak ng Diyos maging ilaw at asin ng sanlibutan. This is indispensable for all people of God, for all Christians purchased by the blood of Jesus, to show to the whole world that we have love and unity, so that the unbelieving world will finally believe and receive and accept Jesus as the Messiah, Jesus as the Christ, the Son of the living God, Jesus as the only Savior of humanity. Everybody say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over the Philippines. Over Asia. Over Asia. Over America. Over America. Over Africa. Over Africa. Over Australia. Over Australia. Over Antarctica. Over Antarctica. Over Canada. Over Canada. Over Europe. Over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ, the begotten Son of the living God, the begotten Son of the living God, is Lord is Lord. all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Patuloy po na inaanyayahan po namin kayo na tumayo sa presensya po ng ating Panginoon. Hallelujah! Let us give an offer ng pagpasasalamat sa ating Panginoon. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Yung malakas po para sa Diyos. Hallelujah! Oh! We glorify your name, O Jesus. We honor you, O God. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa umaga pong ito, sa panibagong lakas, sa panibagong buhay, sa panibagong hininga, O God, na pinagkaloob mo po sa amin. Tunay nga po, Diyos, umaga pong ito, we welcome you on this place. Lord Jesus, we welcome you in this place. Holy Spirit, we welcome you in this place. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mari po ba nating itaas ang ating mga kamay sa presensya po ng ating Panginoon? Let us open our hearts. Let us open our minds in the presence of the Lord in this moment. Hayaan po natin na kumilos po ang banal na Espiritu sa ating pong kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, you are welcome to move upon this place. You are welcome to move upon our hearts. Saturate our lives, Lord. Hallelujah, hallelujah. Karapat-dapat kang itaas, Panginoon. Karapat-dapat kang parangalan, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sama-sama po nating awitan ng ating Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita, itataas kita.
sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Awitin po natin ito na may pasasalamat sa Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. At sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso ko. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. At sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Itataas kita sa aking pagsamba. Dadakilain ang pangalan mo sa tuwina. Sa bawat sandali, papupurihan ka. Pagkat ika'y karapat-dapat sa aking pagsamba. Let us raise our hands to the Lord. Itataas kita sa aking pagsamba. Dadakilain ang pangalan mo sa tuwina. Sa bawat sandali, papupurihan ka. Pagkat ika'y karapat-dapat sa aking pagsamba. Itataas kita sa aking pagsamba. Dadakilain ang pangalan mo sa tuwina. Sa bawat sandali, papupurihan ka. Pagkat ika'y karapat-dapat. Pagkat ika'y karapat-dapat. Pagkat ika'y karapat-dapat sa aking pagsamba. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y magbasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita sa oras po na ito. Sa Romans chapter 8 verse 35 hanggang 39, basahin po natin ang buong paggalang at buong pagmamahal sa atin pong Panginoon. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Ayon sa nasusulat, sa inyo'y buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay makatupang kakatayin lamang. Hindi, sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin.
sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay Panginoon sa amin pong binasang ito na iyong mga salita, wala pong makapaghihiwalay sa amin, Panginoon. Lord God, sa pag-ibig mo sa amin, O God, kahit ngayon, Panginoon, na sa ulan na ito, O God, naririto pa rin kaming mga anak mo, O Lord, na taos puso at buong pagmamahal na sasamba sa iyo, O God, at magbibigay sa iyo, Panginoon, ng pinakamataas na papuri, pinaka-the best, Panginoon, na handog na nararapat lamang sa isang tunay at buhay na Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, Panginoon, sama-sama po kami, Panginoon, na lumalapit sa iyong harapan. Nagpapalinis po kami, O God, ng amin pong puso't kaisipan, kung meron man kaming nagawang kasalanan sa iyo at sa aming kapwa, O God, sinasadya man or hindi, Panginoon, kami po'y patawarin niyo po, O Lord God, sa lahat ng aming mga kasalanan at linisin niyo po kami, O God, upang malaya po kami na makalapit sa inyo at malaya din po naming marinig ang inyong mga mensahe, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Amin pong inaangkin, O God, ang inyong pong pangako sa 1 John 1:9, na kung kami po ay lalapit sa inyo at hihingi ng tawad, ikaw po ay tapat at banal at patatawarin kami at lilinisin, O God, sa lahat ng aming mga kalikuan. Salamat po, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Lord, itinataas po namin sa inyo sa umagang ito ang lahat po ng gagamitin nyo sa aming worship and healing service na ito, mula sa magpapaawit, tutugtog, Panginoon, sa buong kongregasyon, sa maghahatid ng iyong mga salita, O God, hanggang, Panginoon, sa mga gatekeepers, SOS registration, O God. Amin pong dinadalangin, O God, na malaya kang makakilos sa bawat isa po sa amin. Especially, O Lord God, sa amin pong maghahatid ng inyong banal at buhay na salita. Amin po siyang tinataas sa inyo, Panginoon. Langisan niyo po ang kanyang mga labi, O God. Basbasan niyo po siya. I-anoint niyo po siya, Panginoon. Malayang kumilos, Panginoon, ang iyong anointing sa kanyang buhay, O God. At ang kilabot ng iyong kapangyarihan, Panginoon, ay maramdaman, Panginoon, mula sa stage nito, Panginoon, hanggang sa pinakalikot, O God. Wala kang lalampasan isa man sa amin, Panginoon. Walang panalangin, O God, na hindi mo katatagpuin, O God, sa umagang ito, Panginoon. Walang isa man sa amin, O God, na uuwi na hindi nararamdaman at daladala ang pagpapala, Panginoon, na inilaan mo, O Lord, sa mga taong nagbigay ng oras sa iyo sa umagang ito, O God. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat po, Panginoon, at muli namin ibabalik sa iyo, O God, ang pinakamataas na pagpupuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan po ng amin pong Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Ang malakas na palakpak sa ating Diyos. Ang pinakamalakas po niya po para sa Diyos. Mahina po yan. Amen. Hallelujah. Sama-sama po tayo magdiwang sa kadakilaan ng Panginoon. Dahil siya'y pagpag pagkailanman. Puri, pasamba, tanging sa'yo lamang.
po namin ang iyong kapangyarihan sa aming pong mga buhay. Sa bawat isa po sa amin, Panginoon, na tunay, pinagaling mo po kami, O Diyos, dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon. Wala kaming ibang nais kundi ang maranasan, Panginoon, ang iyong banal na presensya sa umaga pong ito. Naririto po kami, Panginoon. Bukas po ang aming mga puso sa gagawin mo po sa amin. Wala kami maihahandog, Panginoon, sa iyo, kundi ang aming pag-ibig, Panginoon, na nag-iisang buhay namin, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, yes Lord, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Awitin pa namin, O Diyos. Awitin ko man lahat ng awit sa di kayang ilarawan, Panginoon, ang kadakilaan sa aming mga buhay. Kadakilaan mo, kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Pwede po ba nating sabihin sa Panginoon personally ang awit na ito? Yes, Lord. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad.
lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di ka nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan. Nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di ka nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan. Nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Amin walang iba, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos. Sa iyong lahat ng papuri, sa iyong lahat ng luwalhati, O Diyos. Purihin ka. Sa lahat ng panahon, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang maghari. Isa po nating awitan ng ating Panginoon sa lahat ng panahon. Hallelujah, Jesus. Yes, O Lord. Maaari po ating taas ang ating mga kamay. Yes, O Jesus. Lahat ng oras, nariyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan. Yes, O Lord. Nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Yes, O Jesus. Tunay, Panginoon, sa lahat ng panahon, Ikaw ang aming sandigan. Sa lahat ng oras, Panginoon, wala kaming tatawagan kundi Ikaw, O Lord. Lord, salamat, Panginoon, na muli kami nadakos sa lugar na ito. Muli kami, Panginoon, na sasamba at luluwalhatiin ang iyong pangalan, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa kalakasan na lagi mong ibinibigay po sa bawat isa po sa amin. Na sa tuwing sasapit, Panginoon, ng araw ng pagsamba, lagi mong dinadala ang bawat pangyapak
ng iyong mga anak sa lugar na ito, God. Lord, dalangin po namin ngayong araw na ito, patuloy, Panginoon, maghari ka. Ikaw, O Diyos, ang laging kumatagpo sa bawat aming mga panalangin. Ikaw, O Diyos, ang maitaas sa aming mga buhay, O God. Lord, na ako na iyong gagamitin. Patuloy, Panginoon, itago mo ko sa iyong krus, O Lord. Langisan mo ang aking mga labi, Panginoon. Ang dalangin ko, O Diyos, ang kamay mo'y maging kamay ko, Panginoon. At ang labi mo'y maging labi ko, Panginoon, O God. At sa bawat deklarasyon namin ngayong araw na ito, ngayong umaga na ito, ay magmamanifest, O God, sa bawat buhay po namin. Magmamanifest, Panginoon, sa aming buong pamilya, O God. Marami pong salamat, Panginoon. Patuloy, O Diyos, ang lahat po na nasa Facebook Live. Kung paano naranasan ka namin, Panginoon, ngayong umagang ito, ngayong oras na ito, mararanasan din po nilang malakas na pagkilos mo, O God. Hindi hadlang na sila'y malayo sa bawat isa po sa amin. Dahil alam mo, Panginoon, na handa ang aming mga puso na magpuri at magpasalamat sa iyo, katatagpuin mo ang bawat aming mga panalangin, O God. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Ayan, malakas po natin palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Maaari na po tayo makaupo. Mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. So muli pong nagagalak ang ating pong Panginoon dahil muli po niyang nakita ang bawat isa po sa inyo. Kung ating pong mga kapatiran, mga leaders ay nagagalak, higit ang Panginoon na nagagalak dahil narito ka. Handa ka na bang makinig sa salita ng Panginoon? Amen. Kung handa na po ang bawat isa, sabihin po natin, i-type po natin, kung kayo po ay nasa Facebook Live, ang salitang Amen. Ayan. So, lahat po ay handa ng makinig. Ngayon po ay sadyang napakabilis ng panahon. Nasa 3 linggo kagad po tayo ng ating pong buwan ng Pebrero. So ngayon po ay nasa ikatlong linggo. So next week po ay nasa ika-4. At sa susunod na panahon ay Marso na. So napakabilis po ano. So ganun lang po natin nilalakaran ng ating pong panahon ngayon. Pero sana po, dalangin po natin, ganun din naman po at hindi mabilis natin nalilimutan ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Patuloy po tayo mag-aral po ng salita ng ating Panginoon. Ngayon po ay ating pong tema, Breakthrough Purity that Honors God. Ito po ay makikita po natin sa 1 Corinthians 6:19. Ang pag-aaralan po natin is the amazing love of God. Sabi niyo nga po, amazing love of God. So wala talaga pong nakaka-amaze ang pag-ibig po ng ating pong Panginoon. Wala pong katulad. Di po ba? Walang hanggang ang pagmamahal, pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So ang ating pong teksto ay nasa Book of Romans, chapter 8, verse 38 to 39. Ayan. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor power, nor height, nor depth, nor any other created things shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So wala po. Ngayon po pag-aralan po natin na talaga naman pong walang makapaghihiwalay po sa pag-ibig po ng ating po, sa ating po ng Panginoon. Sadya pong napakaingay ng mundo po natin ngayon. Sabi po sa introduction, in today's world, there are countless love stories, but many of them are filled with heartbreak and disappointment. Yet, there is one love story that is internal, unconditional, and unchanging. The love of God for us. Kahit po maingay, magulo ang mundo nating ginagalawan, pero alam po natin, dahil tayo po ay mga tunay na Kristiyano, hindi po nagbabago ang pag-ibig at pagmamahal po ng ating Panginoon. Nagbabago po ang pagmamahal, maaari, ng ating mga kaibigan, maaari po ng mga minahal natin sa ating pong mga buhay. Pero there's one thing sa mundo po natin na ginagalawan, hindi po nagbabago ang pag-ibig po ng Diyos. Kahit po tayo ay nakaranas
na mga hindi magandang bagay, pero nananatili po na ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi nagbabago. God's love is not based on what you do, but who is it. No matter who you are or whether your past maybe He still love you. So hindi tinitignan ng Panginoon, nagkamali ka, nagkasala ka, ikaw yung sakit ng ulo ng lipunan, hindi yun tinitignan ng Panginoon. Sakit ng ulo ng inyong pamilya, hindi yun titignan ng Panginoon. Di po ba? Hindi po nakabase doon ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang pag-ibig po ng Diyos ay amazing. Nakaka-amaze po ang pag-ibig po ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ito po ay lagi niyang pinadarama, pinapakita sa bawat isa po sa atin. Naramdaman po ba ninyo ang pag-ibig, pagmamahal ng Panginoon? Amen. Sa bawat araw, sa bawat tayo gigising sa bawat umaga, nararanasan natin at nararamdaman natin ang pag-ibig po ng ating Panginoon. Amen po. Yan po ang ating pong Diyos, na hindi siya nagmamaliw sa bawat pag-ibig po niya sa bawat isa po sa atin. Kaya po, number 1, God's love is unconditional. Di po ba? Unconditional love of God. Hindi siya, talaga naman po mararanasan po natin ang tunay na pagmamahal po ng ating Diyos. Ito po ay makikita po natin sa 1 John 4, verse 9 and 10. God's unconditional love does not depend on our achievements or failure. Even when we feel lost or far away, His love still finds you. Then is the love that gives us strength to rise again every time we fall. Ganyan po ang pag-ibig po ng ating Panginoon. Hindi po siya nakatingin kung ano po yung achievement na mayroon tayo. Hindi po siya nakatingin na, oh, I have a good family, a happy family. Meron ako na hindi magandang pamilya. Pero kahit na hindi magandang pamilya na mayroon tayo, ang Diyos po ay hindi tumitingin doon. Hindi rin tumitingin na ang Diyos na, ay, ayoko sa'yo, makasalanan ka eh. Ayoko sa'yo. Hindi po siya ganon. Hindi po ganon ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang kanyang pag-ibig ay tunay. Kaya nga sinugo ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak para ikaw at ako ay matubos sa bawat ating mga pagkakamali. Ganon po ang pag-ibig po ng ating pong Panginoon. At kung maaalala niyo po ang kwento, The Prodigal Sons, na makikita niyo po sa Book of Luke, chapter 15, verse 11 to 13, alam na alam po natin ang kwentong ito. Sino po hindi nakakaalam sa kwentong Prodigal Sons? So wala, di po ba? Nobody. Alam na alam natin kung paano ipinahayag ang pagmamahal sa kanyang anak na kung saan kinuha ang kanyang mana. Buhay pa ang kanyang amay, kinuha na ang kanyang mana. Nang nakuha niya ang kanyang mana, sa kwento po natin, nilustay niya. Nilustay niya ang lahat ng perang kanyang nakuha, kayang mana na kanyang nakuha sa kanyang magulang. Pero nakaranas siya ng paghihirap, nakaranas siya ng pighati, lumapit siya sa ating Panginoon. Lumapit siya sa kanyang ama, Lumapit siya sa kanyang magulang. Ano pong ginawa po ng magulang? Nagkaroon ng malaking handaan na parang piyesta. Nagpapatay ng mga hayop. At pinalitan ng kanyang damit, kasi ang damit niya ay luga-luganit. Let's imagine, para siyang pulubi. Kasi kumakain siya doon sa may babuyan. Kinakain niya yung pagkain ng mga baboy. Ganon siya kadumi. Siguro nga napakabaho. Pero nakita siya ng kanyang magulang. Di po ba, tuwan-tuwa at galak na galak ang kanyang magulang. So ganon din po ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Hindi siya tumitingin kung sino tayo. Bagkus, lagi niyang hinahanap na tayo muling lumapit sa ating Panginoon. Tulad din po natin bilang isang magulang, mahal po natin ang ating mga anak. Kahit na nagkamali, syempre po hindi perfecto ang ating pamilya. Nagkamali sila. Maaari yung iba ay nagsinungaling sa kanilang magulang. Maaaring iba ay hindi sumunod sa bawat nais ng magulang nila.
pero hindi po kayang tiisin ng kanilang mga magulang ang kanyang mga anak. Amen po. Ganon din po ang Lord sa bawat isa po sa atin. Hindi po tayong kayang tiisin ng Panginoon. Dahil ang Diyos po ay laging nariyan. Ano po sabi sa Romans 5:8? But God demonstrates His own love toward us. In that, while we were still sinners, Christ died for us. Yan po ang sabi po sa Romans 5:8. Tayo po, pinakita po sa atin ang tunay na pag-ibig at pagmamahal po ng ating Panginoon. Kaya nga namatay si Jesucristo dahil sa iyo at sa akin. Di po ba? Yan po ang sabi po ng ang Book of Romans. Ano po ang sabi sa application? Do not wait for the perfect moment to come to God. Remember, His love reaches you even when you feel unworthy. So huwag na po tayong mag-antay. I'm not worthy na lumapit sa Panginoon. O sometimes, sabihin mo, nakikipagtikisan ka sa nanay at tatay mo, hindi naman ako dapat pumunta sa kanila kasi ako'y makasalanan. Ayoko pa umuwi sa amin, nahihiya ako sa nanay ko, sa tatay ko. Pero lagi pong sinasabi po ng Diyos sa atin, ang kanyang pag-ibig ay talaga pong walang hanggang at walang katulad. Mga anak, ang pag-ibig ng inyong magulang ay walang hanggan at walang katulad. Amen po. Amen. Sana nararamdaman ng ating mga anak ang tunay na pagmamahal ng kanilang mga magulang sa kanilang pong mga anak at ang mga anak sa kanilang magulang. Amen po. Wala pong ibang magmamahal po sa atin dito sa mundong ito. Siyempre po ang ating Panginoon, din ang ating pong mga magulang. Kaya nga po, bless po yung mga anak na may mga magulang pa. Di po ba? Bless po sila talaga. Then number 2, God's love is sacrificial. God's love is sacrificial. Alam ko pong alam po ninyo ang John 3:16. Sacrificial love shows total commitment. It is not just about feeling love, but about giving what is most valuable for the good of the one you love. Di po ba? Ano po ang sabi po sa John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, o nakalagay sa ibang translation ay bugtong na anak, upang sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang sabi po sa John 3:16. Kaya nga po, God's love is sacrificial. Sacrificial po ang pag-ibig po ng ating Panginoon. Binigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Nag-iisang anak para ikaw at ako ay patuloy na ano po tayo tubusin sa bawat ating mga pagkakasala. Ano po ang sabi sa Ephesians 5:2? Walk in love as Christ also has loved us and giving Himself for us. Yan po ang sabi po sa book of Ephesians 5:2. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog ng ating pong Panginoon, ng handog ng Diyos sa ating po, sa bawat isa po sa atin. Hindi po sinabing para sa iyo lang, para sa akin lang, para sa kanila lang, bagkus para sa ating lahat. Tayo po patuloy na lumakad ng may pag-ibig sa ating pong buhay. Dahil ang Diyos po ang nagbigay po ng kanyang anak para sa iyo at para sa akin. Show a sacrificial love to your family, friends, and others, even a small way. Do not say just say, I love you. Let your actions prove it. Yung iba lagi sinasabing, I love you, pero hindi naman sinusunod ang kanilang mga magulang. Di po ba?
Yung iba, sinasabi sa asawa nila, I love you, Han, I love you, Daddy, I love you, Pa, I love you, Tay, I love you, Nay. Pero, nakikita mo naman na wala namang action. Di po ba? Sabi po, ano po yung sinasabi natin? Action without? Ano ba? Ano sinasabi na po natin? Kapag daw walang action yung ating love, patay. So, hindi lang natin sinasabi na I love you. Bagkus ipinaparanas po natin, ipinapakita po natin ang pagmamahal po natin sa ating pong mga kapwa. Ano ba yung mga simple na sakripisyo ng ating pong pamilya na mayroon po tayo? Na paano natin mapapakita ang pagmamahal sa bawat isa po sa atin? Di po ba? May mga sacrifices. Katulad po ng ating Panginoon, nagsakripisyo siya. Binigay niya ang kanyang buhay dahil sa pagmamahal niya sa iyo, pagmamahal niya po sa akin. Yan po yung nakikita po natin, nararamdaman po natin, ang bawat pagmamahal po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya po makikita po natin yung iba po ng mga magulang na single mom, walang asawa, pero nagsasacrifice sila para mapalaki nila na maayos ang kanilang mga anak. O byuda, or byudo. Di po ba? Nararanasan natin ang pagmamahal ng bawat magulang po natin. At number 3, God's love is patience and forgiving. Makikita po natin to sa Psalms 86, verse 15. Ay po, ngunit ikaw, Panginoon, tunay ng mabait, wagas ang pag-ibig, di madaling magalit, lubhang mahabagit, banayan, magalit. Katulad din po ng ating magulang. Nagagalit, pero at the end of the day, hindi na sila galit. Di po ba? God's love is steady and patient, even when you fail again and again. He does not give up on you. Forgiveness and patience teach us humility and grace. Through God's love, we learn not to hold on to anger, but to choose love even when it is difficult. Pinipili pa rin po natin ang pagmamahal natin sa ating mga anak. Dahil pinipili pa rin natin na patawarin ang bawat pagkakamali ng bawat isa. Hindi lang sa ating anak, maging sa asawa po natin, maging sa buong pamilya na mayroon tayo. Siguro sa kapitbahay, hindi po ba? Dahil ito po ang sabi po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Tunay na mabait at wagas ang pag-ibig, di madaling magalit, lubhang mahabagit, mabanayad, magalit. Yan po ang sabi po sa Psalms 86 verse 15. Ang pag-ibig ng Diyos ay matapat, matiyaga, kahit pa ulit-ulit kang nagkamali, siya'y hindi sumusuko. Yan po ang pag-ibig po ng Diyos sa atin. Forgiveness po lagi niya binibigay sa bawat isa po sa atin. Lagi po niya tayong tinuturuan na magpatawad. Dahil sa pagtuturo po niya ng pagpatawad sa atin, nandoon yung humility. Nandun po yung humility. Natututo tayong hindi magalit. Natututo tayo na magmahal kahit mahirap. Mahirap po magmahal kapag paulit-ulit ang pagkakamali ng isang kapwa. Diba, kaya nga nagkakaroon ng pagdidemandahan, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil nawawala ang love. Di po ba? Sa bawat isa po sa atin. At nagkakaroon ng hiwalayan dahil nawawala ang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Kaya po, God's love never give up on you. Hindi po humihinto ang pag-ibig po ng Diyos sa atin. Patuloy at patuloy po tayo na hinahanap ng ating pong Panginoon. Kaya manatili po tayo palagi sa pagmahal ng ating Panginoon. Mahirap po na ang puso ay laging galit. O po lagi po nababanggit. Napag-aaralan din palang hindi magalit. Lalo na kapag you are getting older, hindi ka na masyadong nagagalit. Napag-aaralan po na hindi ka palaging galit. Katulad, hindi naman po yan instant.
process. Dahil mahal mo ang Panginoon, mamahalin mo ang kapwa mo kahit hindi sila karapat-dapat mahalin. Kahit nagkakamali sila sa iyo. Hindi po ba? Napag-aaralan po iyan. Napag-aaralan. Hindi po? Ano po sabi po sa 1 Peter 4:8? Above all things have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Yan po ang sabi po ng Panginoon. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Pumapawi sa maraming kasalanan. Siyempre, pag nagmamahal ka, nawawala yung galit, nawawala yung inis. Di po ba? Kaya po, lagi pong manatili ang pagmamahal sa bawat isa po sa atin. At Lamentations 3:22-23, though the Lord mercies, we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Yan po ang sabi po ng Panginoon. Ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagmamaliw. Di po ba? Kahabagan may walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Ganun po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi nagbabago. Hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At 2 Peter chapter 3, verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, but is long-suffering toward us. Yan po ang sabi po ng Diyos. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Lagi pong tapat ang Diyos sa bawat kanyang pangako. Kaya po, lagi pong nandoon ang ating pong patience and forgiving kapag po tayo ay tunay na nagmamahal sa ating pong Panginoon. Tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Katulad po ng ginawa po ni Peter kay Jesus. Alam po natin yung kwentong ito. Peter denies Jesus. Makikita po natin to sa Matthew 26, chapter 26, verses 69-75. Ilang beses pong kinatwa ni Pedro ang ating Panginoon? 3. Di po ba? Pero laging paulit-ulit na sinasabi ni Pedro sa kwentong itong, hindi kita ikakatwa, Panginoon, dahil mahal kita. Pero ano po ang sabi ni Jesus, ba? Sinabi niya kay Pedro, 3 beses mo akong ikakatwa bago tumilaok ang manok. At nangyari po iyon. Pero hindi pinarusahan ni Jesus si Pedro. Di po ba? Hindi niya pinarusahan. Bagkus ano po, lagi pa rin niya itong pinatawad pa rin ni Jesus, si Pedro. So yun po yung kwento, na kahit ilang beses po tayo, na tayo nagkamali, nagkasala. Patuloy po tayong patatawarin ng ating pong Panginoon. Tulad nyo bilang mga anak, tulad ko bilang isang anak. Huwag tayong magmataas sa ating magulang. Lumapit tayo sa kanila at sabihin natin, sorry po. Kahit nga minsan walang words. Kahit nga minsan yakapin lang natin ang magulang natin. Dahil nagkakaintindi na tayo. Dahil may love. May pag-ibig. Noong araw, naririnig ko, hindi nakakaakyat, yung mga nagtanan sa kanilang magulang, di ba, nahihirapan umakyat sa kanilang magulang, pero hindi naman yun ang tinuro sa atin ngayon. Inaantay lang tayo ng ating mga magulang na lumapit sa kanila. Inaantay lang po ang bawat isa po sa atin. Practice forgiveness with your family and friends. Do not be trapped by past mistakes. God's love teaches us patience and grace. Yan po ang tinuturo po sa atin. Hindi po sabi ko hangin na sa inyo, napapractice po. Napapractice po. Yung mahinahon na pananalita, kasi saray tayo napasigaw, napapractice po lahat. Na huwag kang masyadong magalit. Kaya po,
Napapractice po ito sa bawat isa po sa atin. Huwag tayong laging masyadong nagagalit. Kasi maapektuhan din po ang health ninyo. Kung love lang, kung pagmamahal, so maapektuhan din yung health natin in a good manner. Di ba ba? Kaya po, practicein po natin. Yung iba po sa atin, mas may edad po sa akin. Pero sinasabi ko po lagi sa aking mga kasama sa trabaho, hindi, napapractice ko nang wag magalit, bahala na sila. Kahit po sa mga leader po natin ng church, hindi na ako nagagalit, bahala na sila. Napapractice po yun. Number 4, God's love is unstoppable. In Romans 8, nabasa po natin kanina, Romans 8:38 and 39. Diba ba? Nabasa po natin kanina na kung saan hindi po humihinto ang pagmamahal ng ating Panginoon. Laging bago. Laging bago. No storms, trials, or problem can block the love of God. Even when the world seems to stop, His love remains firm and unshaken. God's unstoppable love gives us the strength to keep going despite life's challenges. His love is our anchor and guiding light through every seasons of life. Lagi po tayo, walang bagyo, walang pagsubok o problema ang makakahadlang sa pag-ibig po ng ating Panginoon. Kahit ba tumigil ang mundong ito, di po ba? Hindi po mahadlang ang pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang pagmamahal ay matatag at hindi matitinag. Ganyan po ang pagmamahal ng Diyos sa ating po. Hindi po matatapos ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. No trials, no enemy failure can separate you from the love. Amazing, unstoppable love. Amazing, unstoppable love. Ang bigay po sa atin po ng Panginoon. Amazing. Na alam niyo po yung kwento ni Paul's shipwreck in Act 27? Even in the middle of the storm and shipwreck, God's promise to Paul stood firm. Though everything around him seems to fall apart, God's love and purpose were not destroyed by the storm. So nakita po natin yung kwentong ito na kung saan naglayag sila. Di po ba? Pag naglalayag po isa na Paul, lagi pong iba yung alon ng dagat. Kung papunta sa kanan, ang barko, ang hangin na may papunta sa kaliwa. So, hindi talaga sila doon nakarating sa kanilang pinuntahan. Matagal na panahon. Yung iba nga naisip, sa kwento po na ito, sabi po niya, patayin na lang natin yung mga bilanggo para gumaang po tayo kasi lulubog po sila sa kwento na ito. Pero ang sabi po ni Paul, wala silang papatayin. Wala rin tatalon. Kasi natatakot na sila eh. Wala rin tatalon. Dahil tayo ay maliligtas. Yun po ang sinabi po ng Panginoon kay Pablo. Kaya po natapos, nagutom sila, pero nakapunta sila sa kanilang pupuntahan, walang isang namatay sa kanila po. Dahil walang hanggan po ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kahit nasa gitna po tayo ng bagyo at paglubog po ng barko na ating pong sinasakyan sa buhay po natin, nananatili pong matatag ang pangako ng Diyos sa iyo. Kung paano matatag ang pangako ng Diyos kay Pablo, ganun din ang pangako ng Diyos sa iyo. Nananatiling matatag ang pangako po ng Diyos sa atin. Bagamat gulong-gulo ang ating pong isipan, gulong-gulo kung saan tayo lalapit. Pero si Pablo po sa kwento, ano po siya? Talagang nanatili po ang kanyang pag-ibig at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya po lagi po tayong manatili sa pag-ibig at layunin ng Diyos sa atin po, sa bawat isa po sa atin. Dahil hindi po tayo kayang wasakin ng anumang bagyo na meron po tayo sa buhay. Lagi po tayong manatili sa kanyang pagmamahal at pag-ibig. Ano po ang sabi po sa Psalm 36 verse 5? Your mercy, O Lord, is in the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. And Isaiah 54:10, though the mountains be shaken, my steadfast love shall not depart from you. Yan po ang sabi po ng Panginoon.
Hanggang wakas ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Si Yahweh ay walang hanggan ang pagmamahal niya sa bawat isa po sa atin. Ang Diyos po ay tapat. Tapat po. Mawala man po ang bawat meron po tayo, pero ang pagmamahal po ng Diyos ay hindi mawawala sa bawat isa po sa atin. Amen po. Nanampalataya po kayo na hindi po tayo iiwan ng Diyos dahil ang Diyos po ay patuloy na nagmamahal sa bawat isa po sa atin. In Jeremiah 31 verse 3, I have love with you with an everlasting love, therefore I have continued my faithfulness to you. Yan po ang sabi ng Panginoon. Nagpakita ko sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa inibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Patuloy na magiging tapat ang Diyos sa atin. Sabihin niyo nga po, faithful ang ating Panginoon. Kahit po tayo, hindi po tayo naging faithful, di po ba? Nagkakamali po tayo, nagkakasala po tayo. Pero ang Diyos po ay laging tapat sa bawat isa po sa atin. When life gets hard, remember, God's love sustain you. God's love sustain you. Trust Him in impossible situation. His love never fails. His love never fails. Hindi po. Di po ba? Nagmamali ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Lagi pong nariyan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Ano man ang unos ng bagyo ng problema, tandaan po natin na ang Diyos po ay faithful sa kanyang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. At number 5, God's love transforms lives. In 2 Corinthians 5:17, ano po ang sabi po sa Tagalog? Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. God's love is not just emotional. It is life transforming. Through His love, we learn to let go of the past, ask for forgiveness, and live with a new purpose. Yan po ang ating pong Panginoon. Nakakapagpabago po ng buhay kapag po tayo'y nagmamahal. Nababago po ang buhay po ng bawat isa po sa atin. Natututo tayong magbago dahil nagmamahal po tayo. Kung dati, hindi po tayo sumasamba, hindi po tayo sumusunod, pero dahil mahal po natin ang isa po sa atin, nababago po ang buhay po natin. Di po ba? Transforming through God's love affects not only our personal growth, but also our relationship, decisions, and values. When you experience the amazing love of God, you become an inspiration to others. God's love does not just feel good, it's changing you from the inside out. Binabago po ng Panginoon ang bawat ating pong pagkatao kapag tunay po tayong nagmamahal sa ating Diyos. Katulad po ninyo, nagmahal po kayo. Minahal niyo yung asawa niyo, minahal niyo yung mga anak niyo. Minahal po natin ang bawat isa. Binabago po ng Diyos ang pag-uugali na mayroon tayo. Binabago. Dahil ang pagmamahal po ay binagbabago niya ang mga negative na pag-uugali natin nagiging positive dahil sa pag-ibig po nating nararamdaman na ating pong nararanasan. Di po ba? Nararanasan po natin. Kaya po nababago po ang ating pong pagmamahal po sa ating pong kapwa, sa ating pong Panginoon. Kaya pong magbago ang buhay po natin kapag tunay po tayo nagmamahal sa ating Diyos. In Titus 3:5, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His mercy, through the washing of regenerations and renewal of the Holy Spirit. Tayo po ay binago ng Diyos at tayo po ay hindi dahil tayo po ay mga matutuwid na kanyang mga anak. Dahil tayo po ay binago ng ating Panginoon because of the Holy Spirit.
Nakita niyo po ba yung alam niyo po ba yung kwento ni Zacchaeus? Di po ba? Pakikita po natin yung kwento ni Zacchaeus sa Luke 19, verse 1 to 10. So, sino po ba si Zacchaeus? Sino po nakakilala kay Zacchaeus? Ay, wala. Sino po si Zacchaeus? Ano? Siya po ay isang maniningil ng buwis. Si Zacchaeus po isang maniningil ng buwis. Isa po siyang makasalanan. Di po ba? Pero, siya po ay binago po ng ating Panginoon. Ano po sabi sa bandang huli po ng kwento ni Zacchaeus? Kaya niyang ipagbili ang kanyang mga ari-arian at kung sino man ang kanyang naagrabyado at nakuhanan ng mga salapi o kayamanan, muli niyang ibabalik. Bakit po? Dahil mahal po niya ang ating Panginoon. Na-transform, nabago ang kanya pong buhay. Binago po dahil sa pagmamahal po ng ating Panginoon. Ano po sabi sa Ezekiel 36 verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Yan po ang sabi po ng Diyos sa atin. Bibigyan po tayo ng panibago, bago, re-renew, new. Kaya po tayong baguhin ng Diyos dahil nagmamahal po tayo sa ating pong Panginoon. Maaari pong dati po ay tayong katulad din ni Zacchaeus. Dahil nakilala po natin ang Diyos, na bago po ang buhay po natin. Maaaring dati lagi tayong nagmumura, lagi tayong nagagalit. Pero nakilala po natin ang Panginoon, nawala yung ating pagmumura, nawawala yung ating magagalitin, nawawala yung ating mga pagkamaldita sa ating katawan, sa ating sarili. Dahil nakilala natin ang Diyos, binago po tayo ng ating Panginoon. Dahil mahal po natin ang ating Panginoon. Amen po? So let God's love heals the brokenness in our hearts. Be a reflection of His love to others. Your life become a testimony. So makikita po natin na ang buhay po natin ay nagiging testified sa ating pong bawat isa po sa atin. Kaya natin mag-testify na binago ako ng Diyos, na dati ako'y nagsasabong, pero ngayon hindi na ako sabongero. Di po ba? Na dati ako'y nagsusugal, hindi na ako nagsusugal. Na dati ako'y palamuray, hindi na ako nagmumura. Na dati ako'y magagalitin, hindi na ako marunong magalit ngayon. Pero hindi ko po sinabing masamang magalit. Siyempre po, normal po tayo, hindi po tayo mga abnormal. Marunong po tayong magalit, di po ba? Pero hindi yung laging lang bugso ng damdaming galit ka kagad. Meron ka, nagre-reflect ka. Nag-iisip ka muna. Dapat ko bang gawin to? Dapat ba akong magalit? So meron ganun. Nakakapag-isip ka. Hindi bigla ka na sisigaw at galit ka. Dahil mahal po natin ang Panginoon, nababago po ang ating pong mga buhay. At dito po ako magtatapos. The amazing love of God is unconditional, sacrificing, patient, unstoppable, and life-transforming. Yan po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Unconditional love, sacrificial love, patient love, unstoppable love, and life-transforming. Yan po ang Panginoon. Ang pagmamahal ng Diyos. Isa lang po yung masasabi ko sa bawat isa po sa atin. Naalala ko lang po yung kwento po ng isang pastor. Dahil nakasama po namin siya, binata pa lang siya, lagi niyang kinukwento po sa amin. Pag nanligaw siya sa kanya pong asawa, naging asawa naman po niya yon. Basta bibigyan niya ng bulaklak, ng chocolate, ang kanya pong niligawan na yon at naging asawa niya, hindi rin niya nalilimutang bigyan ng kanyang nanay. Hindi po niya nalilimutan. Kapag nagbigay siya sa kanyang asawa, nakikita ko pa rin po hanggang ngayon
Nagbigay siya ng bulaklak sa asawa niya. Hanggang ngayon, same pa rin ang flower na binibigay niya sa kanyang nanay. Sana po, ganun po pa rin tayo. Maging ganun tayo sa ating mga magulang. Dahil ang magulang po natin, tulad po ng Panginoon, unconditional love ang kaya niyang ibigay sa atin. Unconditional love. At kaya rin magsakripisyo ng ating magulang dahil sa iyo. Di siya humihingi ng kapalit, katulad ng ating Panginoon. Patience, unstoppable, at binabago po ang ating pong buhay dahil po tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon. Amen po. This love is personal, practical, and ready to change your life today. Napakadali lang po yung katuruan. Parang paulit-ulit na nating naririnig. Pero very touching. Kapag po ready ang puso po natin at ang isip po natin sa katuruan po natin ngayong umaga. Very simple and basic. Pero sometimes, you forget to love your parents. You forget to respect, to love your wife, your husband, your neighbor. Tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin, walang hanggang pagmamahal ang kaya pong ibigay ng ating pong magulang at ng Diyos sa atin. God does not just love the world. He loves you personally, intimately, and unchangeably. Yan po ang pagmahal ng ating Panginoon. Pagmamahal na hindi nagbabago. Pakisabi nyo nga po sa katabi nyo, Jesus loves you. At kayo naman po, nakasama ko sa Facebook Live, Jesus loves you. Ayan. So, Jesus loves you. Lahat po tayo ay mahal ng Diyos. Anumang sitwasyon ng buhay po natin, anumang bagyo at problema na ating pong nararanasan, na akala po natin tayo na lang, pero hindi po nagbabago ang pagmamahal po ng ating Panginoon. Ano po ang sabi po? This is the last slide that I have. Accept His love. Trust His love in times of hardship. Allow His love to transform your life. Share His love with others. Kaya po ba natin i-accept yung pagmamahal ng Panginoon? Amen. Ang hina po, no? Para pong gutom na gutom po kayo. Accept His love. Kaya po ba natin i-accept? Amen. Tsaka kaya po ba nating magtiwala sa pag-ibig pagmamahal ng ating Panginoon? Amen. O kayong mga anak, kaya niyo bang magtiwala sa pag-ibig pagmamahal ng inyong mga magulang? Amen. Allow His love to transform your life. Hello po natin na mabago po ang ating pong pagkatao dahil sa pagmamahal po ng Diyos sa atin. And share His love with others. Hindi tayo maging makasarili. O lagi na lang ba tayong love myself. Ganun ba lagi? Love myself. Love myself. Hindi nyo kayang mag-share ng pagmamahal, pag-ibig sa iba. How can you share your love to others? Share the gospel of God. Amen po. Share the gospel of God. Yan po ang sabi po ng Diyos sa atin. Ito po ang nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Dahil kaya po tayong mahalin ng ating Panginoon kahit anong sitwasyon na ating pong mga buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po sa declaration, habang po kayo nakatayo, sabay-sabay po natin i-declare po ito. Wala po sa slides. This is the declaration. I am loved by God unconditionally, sacrificially, patiently, and powerfully. His amazing love changes my heart and my life.
Pakideclare po natin, His love restores. Sabi niyo nga po, His love restores. His love empowers. His love never fails. Yan po ang pagmamahal at pag-ibig po ng Diyos sa atin. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Yan po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi po nagbabago ang pag-ibig po ng Diyos sa atin. Minsan po natin na i-imagine na tayo ay wala dahil wala ang Diyos sa atin. Sino ba tayo kapag hindi po tayo minahal ng Diyos? Ano ba tayo ngayon kapag hindi po tayo natutong magmahal? Maaari, yung katulad tayo ng prodigal son, na lumayo po tayo sa ating magulang, sa ating Panginoon, na nagpakasaya. Nilastay kung ano ang meron tayo. Pero this time, lalapit po tayo sa Panginoon na may pananampalataya at lagi po natin tandaan na dalawang kamay na sasalubungin po tayo ng Diyos kahit maging sino ka man. Di ba sa kantang maging sino ka man? Dalawang kamay na buka ang kanyang mga kamay na tayo yayakapin at ihipuin po ng ating Panginoon. Hallelujah. Awitan po natin ang ating Panginoon. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami iyong dalhin. Magpapatianon, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Ikaw po nating awitan ng ating Panginoon, parang alon sa dagat. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami iyong dalhin. Nagpapatianon, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Kami akayin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi, ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin kami atahin at iyong dalhin hanggang marating ang lalim ng pitig na iyong puso na nagsasabi, ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Hindi po tayo mga perfectong mga anak ng Diyos o maging anak ng ating mga magulang. Nagkakamali po tayo, nagkakasala po tayo. Pero nananatili po ang Diyos na nakatunghay sa atin
Nananatili po ng Diyos na laging nakatingin sa atin, na tayo po'y lumapit sa Kanya. Dahil ang pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa po sa atin ay hindi nagmamaliw. Hindi po nagbabago. Kung paano una mo nakilala ang Diyos, sinilang ka sa mundong ito, ganun pa rin hanggang ngayon at nananatili ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya po, nais po ng Panginoon na tayo po'y lumapit sa Kanya. Lumapit po tayo ng buong puso, ng buong po natin, ituon po natin ang ating mga panyapak, ang ating pong mga ulo, ang ating pong buong pagkatao sa ating Panginoon. At lagi po nating damhin ang pagmamahal po ng Diyos sa atin. Ang iba po sa atin nakaranas ng pagproblema. Nakaranas po na akala po nila hindi po sila mahal ng ating Panginoon. Pero isa lang po ang sinasabi po ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig po niya ay hindi nagmamaliw. Ang pagmamahal po ng Diyos ay di nagbabago mula noon, ngayon at bukas. Sige po, awitan po natin ang ating Panginoon. Nag-aalab ang pag-ibig po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Yes, O Lord. Pag-ibig mo sa akin, O Diyos. Yes, O God. Tanglaw sa gabing mapaglaw, amoy sa dilim at ginalaw. Pag-ibig mo sa akin, O Diyos, biyaya mo'y laging lubos, araw na di naubos. Paghahawakan mo, nag-aalab na pag-ibig ko. Nag-aalab pag-ibig mo sa akin, O Diyos. Tanglaw sa gabing mapaglaw, amoy sa dilim at ilaw. Nag-aalab pag-ibig mo sa akin, O Diyos. Biyaya mo'y laging lubos, araw na di naubos. Maaari po ba ang people of God? Let's sing this song. Ganito po ang pagmamahal ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Yes, O God. Awitan po natin ang ating Panginoon. Yes, O Lord. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa bawat isa po sa amin. Mo sa akin, O Diyos. Tanglaw sa gabing mapaglaw, amoy sa dilim at ginaw. Nag-aalab pag-ibig mo sa akin, O Diyos.
na nag-aalaw ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Hindi ko po alam ang sitwasyon ng bawat buhay ninyo. Hindi ko po alam ang kalagayan ng buhay mo ngayon. Ikaw bilang isang kabataan, may struggle ka? Kayo na pamilya, may struggle kayo? Hindi ko po alam ang tunay na kwento ng buhay ninyo. Pero isa lang po ang pangako po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Hindi po nagbabago ang pagmamahal, pag-ibig ng Diyos sa atin. Lagi siya nakatunghay sa iyo, araw at gabi. Lagi siya nakatunghay sa pamilya mo. Lagi siya nandyan para yakapin ka. Para sabihin sa iyo, mahal kita anak. Mahal kita anak. Kung ikaw ay nakapikit, nakataas ang iyong mga kamay sa ating Panginoon, natanda na inaabot natin ang kamay ng Diyos, mararanasan at mararamdaman mo na yakap-yakap ka at hawak-hawak ng Panginoon ang iyong mga kamay ngayong oras na ito. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagbabago. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay lagi nandoon ang marunong magpatawad. Kung may nakagalit ka, nakaalitan ka sa iyong pamilya, maaring humingi tayo ng tawad sa ating magulang, sa ating mga kapatid. Dahil ang tunay na nagmamahal sa Diyos, marunong magpatawad. Dahil ang tunay na nagmamahal sa Diyos, kayang baguhin ang bawat buhay po natin. Nandiyan ang Panginoon sa harapan mo. Inaantay na magsabi ka sa Kanya. Inaantay na lumapit ka sa Kanya. This is the time na kausapin mo ang Panginoon. This is the time na ikaw at ang Diyos lang ang nakakarinig ng bawat sasambitin ng iyong mga labi. Araw at gabi, inaantay ka ng Diyos. Inaantay ang pagdulog mo sa ating Panginoon. Kung tunay kang nagmamahal sa Diyos, kaya mong lumapit sa Kanya. Hindi ka mahihiya na sabihin, Lord, I love you. Mahal kita, Panginoon. Baguhin mo ang pagkatao ko, Diyos. Baguhin mo ko, Panginoon, na maging karapat-dapat na maging anak mo, God. Maging katulad mo ako, Diyos. Na kayang magbigay, na kayang magmahal, at kayang baguhin ang bawat isa po sa atin. Yan po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Lord, salamat, Panginoon, dahil narinig mo ang bawat panalangin ng iyong mga anak. Alam ko, O Diyos, na ikaw lamang ang nakaririnig ng bawat panalangin ng iyong mga anak na narito. Even, Panginoon, ng mga nasa Facebook Live, O God. Simple katuruan, mga kapatid. Pero na minsan nalilimutan po natin. Ano nga po ba ang diwa at ang nais ng Diyos na pagmamahal na nais nating ibigay sa Kanya? Simple at very basic na teaching. Pero sometimes, we forget to love. Sometimes, sarili lang natin ang ating minamahal. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong ito na lagi na lang kaming sarili namin ang aming iniintindi. Patawarin mo po kami. Dalangin po namin, Panginoon, Ikaw ang maghari sa bawat buhay po namin. Pagharian mo po ang aming mga pamilya. Pagharian mo po, Panginoon, ang aming mga sarili, O God. Pagharian mo, Panginoon, ang bawat aming mga ginagalawan, O God.
Misa po natin ang awitan ng ating Panginoon. Hallelujah. Pag-ibig mo sa akin, O Diyos, tanglaw sa gabing mapaglaw, amoy sa dilim ang ikaw, nag-aalala, pag-ibig mo sa akin, O Diyos, biyaya mo'y laging lubos, araw na nilaubos, nag-aalam, pag-ibig mo sa akin, O Diyos, tanglaw sa gabing mapaglaw, amoy sa dilim ang This is the last. Tunawin na natin ang Panginoon. Yes, O Lord. Pag-ibig mo sa akin, O Diyos, biyaya mo'y laging lubos, araw na di naulos, paghahawakan ko, nag-aalam na pag-ibig, nag-aalam na pag-ibig, nag-aalam na pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa po sa amin, na kung saan taglay-taglay po namin, hawak-hawak po namin ang tunay na pagmamahal mo sa amin pong, sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na kaluwalhatian, kapurihan sa tanging pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Praise the Lord! Misa pa po nating palakpakan ang kadakilaan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Talaga po, dakila, walang katulad, ang nag-iisang Jesus ng ating pong buhay. Amen po ba? Amen! Taas po natin ang kamay. Aking Diyos na dakila, dakila ang iyong pag-ibig. Amen! Aking Diyos na dakila, dakila ang iyong habag. Walang hanggan, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, O Diyos, walang